Ayan. Ayan, ang ganda ng inakay, oh. Diba? Red eye. So, Canby Parblo o Papel Dilute. Sex link hen. Itong napakagandang anak nila, Tenten. So, 3 ulit ang anak niya. No? At hanggang ngayon, buhay pa lahat. Lalo na itong red eye na to. Yan, syempre, suportado ng Daddy Butingting's Probiotics. Ito magandang visual natin dito. So magandang hapon sa inyo mga kabutingting at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel. So for today's video, ito update sa mga breeders nating mga lovebirds. Ayan, no? At sa mga inakay na meron tayo ngayon dito sa ating mini aviary. So mamaya nga pala meron akong announcement. So good news to para sa mga mahilig mag-alaga ng handfeed o sa mga gusto mag-alaga ng handfeed. Mamaya abangan nyo yung announcement natin dito sa video natin. So ngayon ito, kamustahin muna natin yung mga breeders natin at yung mga inakay nga natin. Ayan, so tingnan natin kung gaano nakalaki yung mga bagong inakay natin dito, no? So dito sa mga postdan natin na to, meron nga tayong 2 inakay. Tingnan natin kung gaano na sila kalaki. You know, medyo malalaki na yung mga inakay natin dito. Ilawan muna natin. Ayan, so 2 inakay ito na sobrang healthy, no? Napakataba, di ba? Kitang-kita naman. Healthy yung mga inakay natin. So mga post-dan line pa rin to kahit na pareho silang black eye peas, no? Lagi na black eye peas yung mga inakay natin dito sa isa na to. So last clutch na nila yan. Huling mga alaalang anak na nila. Bilang magkapares, babaklasin ko na to. Dahil nga walang lumalabas na visual sa kanilang dalawa. So wala, ganun talaga. Post-done itong mga ibon natin. Kaya talaga hindi natin masisigurado na maglalabas ng visual, no? So nakailang clutch na sila, talagang wala pa rin. So suko na tayo dito sa dalawa na to. Pag-iwalay na natin yan. Kasi pwedeng isa sa kanila negative na walang karga nga ng post-done. At yung isa meron. Ang pinakamasaklap pareho silang walang karga ng follow mutation. Pero wag naman sana. Ayan, so babaklasin na natin sila at paparisan natin ng iba kapag nagkaroon tayo ng iba pang materyales na post-done. Ayan, tapos ito yung isa pa nating breeders. Ayan, ito mga back-to-back split pail naman. Ayan, ito dito isa pa lang yung inakay natin. Yan, no? Tapos yung 2 itlog nung isa pang pares ng dan follow natin o post dan follow natin. Yung isa talagang infertile, pero yung isa ay may laman. So anytime soon pwede na ring mapisayan. So sana maging visual yung isang itlog na fertile galing sa kabilang pair naman ng post dan line natin, no? Ayan, tapos may isa pang mapipisa dyan na itlog mismo nitong 2 ibon na to. So ayan, may announcement nga ako mamaya sa mga inakay natin, no? Sa mga mahilig mag hand feed, abangan nyo. So ito, meron tayong announcement dito sa mga inakay nito. Itong pares na to. Ayan, tapos ayun, meron pa tayo doon. Kasama din to sa mga announcement natin mamaya, no? Dito, isa pa lang, napakalaki na. Ayan, no? Ang layo nung agwat niya doon sa mga itlog. Ayan. Kasi medyo masama yung panahon ng mga nakaraan, hindi masyadong maganda, umuulan, tapos sobra init. So bali ang fertile egg na lang na mapipisa dito is 2. So eto na nga yung isa, tapos meron pang isang hahabol na mapipisa dyan. So sinisilip ko nga kanina sa ilaw, gumagalaw-galaw na So baka bukas mapisa. Teka, subukan natin Kuha tayo ng pen light. Ayan, kanina sinisilip ko, gumagalaw yung ibon sa loob ng itlog. Ewan ko lang kung makikita sa video. Ito yung isa yata na yun Hindi kita sa video kasi nakasindi yung ilaw natin Katabi ko lang yung ilaw Hindi makikita. Pero gumagalaw yung sisiw sa loob kanina nung sinilip ko. So bali 2 yung magiging inakay natin dito sa nest box na to kasi nga marami sa kanila na dead on shell dahil nga hindi maganda yung panahon. So minsan kasi nakaka-apekto talaga yung weather natin. Tulad ngayon, so mukhang meron na namang bagyo, lakas ng hangin. Ayan, presko. Kaya lang kanina bago magkaganyan, medyo mainit pa yung panahon. Tapos biglang ganyan,
hahangin ng malakas na malamig. So yun, pabago-bago yung panahon natin, kaya nakaka-apekto yun sa mga itlog natin kasi syempre sisiw pa lang na nagde-develop yung laman nun. So mas mahina yun compare sa mga fully grown na katulad ng mga breeders natin dito. Ayan, tapos ayun, yung anak ni Tenten. Ayan, syempre hindi natin makakalimutan tong mga anak ni Tenten dito dahil ang ganda na naman ng isang nilabas. Ayan, silipin natin yung mga inakay natin dito. Yan, no? Meron tayong tatlong sisiw dito nila Tenten. At yung isa, red eye na naman. Ito, oh. Tignan natin, ha. Ayan. Ayan, ang ganda ng inakay, oh. Diba, red eye. So, Canby Parblo o Papel Dilute. Sex link hen. Itong napakagandang anak nila Tenten. So, tatlo ulit ang anak niya. No? At hanggang ngayon, buhay pa lahat. Lalo na itong red eye na to. Yan, syempre, suportado ng Daddy Butingting's Probiotics. Ito magandang visual natin dito. So, sana mabuhay na nila this time. Kasi nung unang clutch nila, hindi pa sila magaling mag-alaga eh. Kaya hindi nabuhay yung red eye nun. So, sana ngayon ito mabuhay. Para makapagpalabas na tayo ng Opapil Dilute, no? Parblo Opapil Dilute pa to kung sakasakali. Ito magandang inakay nila na to. Yan, so, sorry na natin. Tapos, ayan, meron pang dalawa. So, can be, ano naman to, Opa Dilute naman. Possible split tail paglaki. Yan, sana ma-perfect nila yung clutch nila ngayon. Mabuhay sana yung tatlong magandang inakay netong sila Tenten, no? So, eto na nga mga kabutingting announcement na sinasabi ko sa inyo kanina para sa mga gusto magkaroon ng alagang handfeed na African Lovebirds. Ayan. So, dalawa sa mga breeders natin ngayon ay pamimigay ko yung mga anak nila kapag hindi nag-visual sa mga pinaproject natin yung mga sisiw nila ngayon o yung mga inakay nila. So, ang pamimigay natin ay yung mga anak nito, mga back-to-back split pail follow natin dito. Ayan o, project Opa pail follow yan. At ito, yung mga anak ng breeder natin dito para sa project Opa Misty Ewing naman. Ayan, so ang mga ipamimigay ko kapag yung dalawang inakay natin dito. So ngayon meron pa lang tayong isa, 'di ba, yung malaki. Ayan, tapos meron pang isang mapipisa doon. So yung dalawang inakay diyan, kapag hindi sila naging misty, pamimigay ko na sila bilang hand feed. Ayan, so pang hand feeding, no, yung mga magiging anak nila kung sakasakaling hindi mag-visual sa pinaproject nating mutation. So yan, kapag hindi nag-misty, pamigay ko na sa inyo yan, no? Sa inyo na yung dalawang anak niyan, no? At ito pa. So ngayon nakita nyo, meron silang inakay na kulay itim yung mata. So automatic, pamigay na agad yun, no? Pang-handfeed na agad yun. Basta hindi nag-visual na pail follow, pamimigay ko na yung mga anak. So meron pa susunod na mapipisa dyan. Meron pa silang isang itlog na sa kanila mismo. Kapag hindi rin naging pula ang mata nun, pamigay din yun. So, meron na kagad dalawa. So, possible na 4 yung may pamimigay natin kung hindi mag-visual. Misty, kahit isa man lang sa mga anak ng mga nandito. Kaya, ipanalangin nyo, walang mag-visual sa mga pinaproject ko ngayon. Kaya, so kapag hindi nag-visual, yan, pang hand-feed na lang sila. No, pera na lang doon sa isang itlog nito na nililimliman na itlog nga, no, isa pang post dan natin kasi kahit na hindi mag-visual yun, dan line pa rin naman natin yun, kaya kikip ko muna yun. Tapos ayan, no, tignan pa natin sa iba pa natin mga breeders dito kapag nagkaroon sila ng mga inakay, kung meron pa tayong pwedeng ipamigay na mga pang hand feed na ibon. Ayan, so sa ngayon, meron tayong sure na isa na. Madadagdagan pa yan, sigurado yan, mga butiting, baka parehong mag-negative tong dalawang anak nito. Tapos, ayan, tignan natin kung ilan yung hindi magiging misty dun sa anak naman nun nasa itaas. Ayan, basta meron at meron tayong ipamimigay lagi. So, gagawin ko na siguro ano to, regular to. Kada clutch na mga ibon natin dito, mamimigay tayo ng at least pang hand feed. No, para sa mga bata na gusto magkaroon ng alagang hand feed katulad nila Kokoy. Kokoy. Yan, no? Diba? Kung gusto nyo magkaroon ng ganyang kabait na ibon, mabait ka nga ba? Ayan, abangan nyo yung mga magiging anak ng mga breeders natin dito. Meron tayong ipamimigay lagi. Ayan, sigurado yun, mga buting-ting. Marami naman yan eh. Ayan, kaya meron tayong pwedeng ipamigay na pang hand feed. So, kung paano nga pala kayo pwedeng mabigyan na pang hand feed, kapag in-announce ko na pwede na silang ipamigay,
unahan lang yan sa pag-pick up dito sa ating mini aviary, syempre. So, no reservation. Basta kung sinong mauna dito at manghingi ng ibon, sa kanya na yung pang hand feed na yun. So, sa ngayon, wala pa tayong announcement except dito, meron na tayong isa. Kasi hindi nga pwedeng pa-reserve yan. At bata pa, siguro mga ano pa yan. Mga 2 weeks pa bago natin pwedeng ipamigay para malakas na yung ibon, di ba? Yan. So, basta abang-abang lang kayo sa mga videos natin kasi isa sa mga videos natin, i-announce ko kung pwede nang kunin yung mga gusto nyong alagang hand feed dito sa ating mini aviary. Kaya yan, lagi kayong magbantay sa mga vlogs natin. Wala dapat kayong palampasin at baka i-announce ko na pwede na palang kunin. Baka maunahan pa kayo ng iba. So, yung aviary nga pala natin, ang location natin is Apalit, Pampanga. At kung paano nyo naman ako pwedeng makausap, mag-PM lang kayo sa page natin, Daddy Butingting's Mini Aviary. Ayan, nasa screen natin. So, ayan, dyan nyo kami pwedeng makontak o ako. Dyan nyo ako pwedeng makausap. So, bukod doon, mga Butingting, eto nga, meron tayong 2 ibon na nakabuo ng itlog. Parehong babae, pero nakabuo sila ng itlog. Paano nangyari yun? At ang nakabuo ng itlog, walang iba kundi itong 2 mag-best friend. Ayan, oh. Si Kokoy at saka si Pony. Ayan, napakatapang, oh. Oh. Diba? Parehong babae yan, pero ng itlog. Ito si Pony yata yung ng itlog kasi siya yung lumiliblim eh. Ayan, oh. May 2 itlog doon. Meron pang isa dito na nabasag eh. Sayang, nahati. Ayan, oh. Nabasag tong isa. No? So, ng itlog. Ito ang 2 babaeng ibon natin. Tapang, oh. Oo, oh. Putulan daliri mo dito pag pinasok mo, oh. Ayan. Ng itlog, no? Parehong babae. At pareho nating hand feed. Etong 2 na to. Actually, ngayon ko lang nalaman. Magbablog nga sana ako ngayon. At sinilip ko lang. Nakita ko, may itlog yung 2 ibon na to. Ayan, no? Parehong babae, no? Pero ng itlog. So, wala naman mabubuo dyan. So, normal lang yun kapag yung hen natin na ibon ay talagang matured na for breeding. Ito kasi almost 2 years old na tong si Pony. O, 2 years old na nga pala. O, 2 years old mahigit na. Etong si Pony kaya talagang sabik na mag-breed. Kaya lang pareho silang babae dito. Kaya nangitlog na lang siya kahit na wala siyang kapares na lalaki. Yan. Kaya lang wala naman si Milya yan. Kasi nga pareho silang babae dito sa kulungan nila. So walang mapipisa dito sa mga itlog nila na to. O itlog pala ni Pony. Kay Pony lang yan eh. Masok natin ha. Ayun o. Binabantayan niya yung mga itlog niya. So yun. Kapag meron kayo 2 ibon. O kahit na isa lang na babae tapos ng itlog, hindi yon mabubuo, hindi mapipisa yung mga ganun kasi walang similya. Tawag nga ng iba dyan is mga itlog busog eh. Kapag kayong ng itlog na walang kapares o kaya naman eh parehong babae. Ayan. So kung gusto nyo makabuo ng sisiw, ng inakay, yung mga ibon ninyo, dapat babae at lalaki. Kapag parehong babae at ng itlog, wala mapipisa dyan, no? Kahit na yung single lang na babae ng itlog, hindi rin mapipisa yung mga itlog. Kailangan ng lalaki at babae para makabuo ng baby, di ba? Ayan. So, yun. Nang itlog si Pony, hindi ko inaasahan na mangingitlog to. Ngayon ko lang nakita. Kaya pala sobrang tapang niya ngayon. Kapag pinapakain ko sila, naglalagay ako ng tubig dito. Lagi ako nakakagat. Hindi ko kasi matanaw kaagad yung sahig. Ayan, mataas kasi. Nakatingala tayo. Ito yung view ko. Ayan, ganyan yung view ko. So, hindi ko makikita yung sahig. So, naisipan ko lang na tumungtong ngayon sa upuan. Pagsilip ko yun, nagulat ako, may itlog, 3. Yan, nabasag nga lang yung isa. Ayan, tapang oh. Diba? Pagka yung may anak talaga, pagka may itlog, matapang yung mga hen natin. Pati si Kokoy, nakikitapang-tapang din. Nag-away na yung 2. So, ayan mga Butingting, yun na muna yung update natin sa mga alaga nating lovebirds sa ating mini aviary at sa mga ipamimigay nating inakay. Abangan nyo, bantayan nyo, baka maunahan tayo ng iba, no? Kaya like, share, subscribe. Ingat mga Butingting.